Ako mag-record. Ayun, meron na, ini-start na siya ni Gina. Ayun, eto po yung unang naisip ko, 'di ba po, nasa DepEd po ako. Medyo naaalangan ako kapag ang pinili nating target beneficiary is yung basic education, yung secondary, at saka yung preschoolers. Kasi po as DepEd po, hindi kami basta nagpapapasok ng mga outsiders po para pumasok sa mga rooms. Ginagawa po yun, gumagawa pa ng request, ipapa-approve pa po yun sa schools division. Tapos po, kung ma-approve ka man ng schools division, pupunta ka sa mga schools, tapos depende pa rin po yun sa principal kung i-a-approve. Kaya yung ginawa ko pong proposal dito, ang target beneficiaries po sana ay yung illiterate adults. Kasi po doon, kung magkakaroon tayo ng street education, hindi natin kailangan mag-request, kumbaga maghahanap lang talaga tayo. At saka hindi tayo matatagalan kasi yung proseso minsan po, bago po ma-approve yung mga request, hindi agad-agad, lalo na kapag kailangan natin. Tapos naggawa po ako dito ng dalawang project title, pero pinag-iisipan ko pa rin kung may masasuggest pa kayo. Ayan pong pages of possibility, highlighting the endless opportunities that education brings. Possible po kasi kapag itong mga illiterate adults na 'to yung tinulungan natin na mabigyan ng basic education, lalo na sa pagbabasa at pagsusulat, tapos wala 'di ba silang mga trabaho dahil wala nga silang education, magkakaroon ng ng opportunities sila na kahit simpleng trabaho, puwede na nilang magawa. Tapos dun sa Ink of Change, Adult Education and Literacy Initiative, signifying the power of education and literacy to bring positive change. Ayun, magkakaroon ng change sa buhay nila kasi sobrang halaga na makabasa at makasulat eh. Kasi kung wala sila nun, pwede silang maloko, hindi sila tatanggapin sa mga trabaho. Tapos po ang expected outcomes nun, sa education mai-improve natin yung access sa quality education, ma-e-empowered natin yung adults, magkaroon sila ng sustainable livelihood opportunities for parents and community members. Kasi mas magkakaroon sila ng stable na trabaho. Tas community resilience, strengthen community resilience through education. Ayun, sobrang halaga ng education kaya sana maituro din siya sa iba. Lalo na ang iniisip ko po, etong mga preschoolers natin, basic education and secondary na mga bata kasi natuturuan na sila ng mga teacher. Kasi po meron naman tayong government. Pero kasi, like halimbawa, hindi naman tayo bihasa sa pagtuturo, ah, possible 'yun i-correct pa tayo ng mga bata. Kasi ito yung sabi ni teacher, eh. Kasi meron na silang knowledge na alam na baka hindi 'yun yung tamang way. Tapos dun sa mga illiterate adults, as in zero kasi 'yun, eh. Kaya ang ganda na ang ituturo natin yung mga sounds, yung mga letters, kung paano talaga mag-umpisa, kung paano magbasa. Tapos ang project description, this project proposes to enhance the basic education of illiterate adults. Ayun, maghahanap tayo ng isang barangay or community na merong mga out of school youth, lalo na yung matatanda. Ayun lang, yung naisip ko pa lang. Pero kung meron po kayong i-share, ayun, baka pwede po kayo mag-share. Hello po. Baka may gusto mag-share. Ang ganda po. For me okay. Parang go yan kasi parang maganda. Yung iba po.
Okay na siguro yun sa ano, Pero illiterate ayun papatulong ako dun sa project description, sa project title kung meron kayong ibang suggestion kasi ayun, nag-ano lang ako, nag-search ako tapos naghanap-hanap ako ng mga puwedeng pagsama-samahing idea. Baka meron kayong mas unique na mahanap. Tapos ginawan ko naman na siya ng template kung nakita niyo, ni-read ko lang muna yung mga possible na isagot dun. Yun na lang yung hinihintay, project description, project background at saka project title para magawa natin ng plan. Kaya po makapagbigay kunwari, hanggang bukas ng umaga para po yung pag-e-encode po gagawin ko ng tanghali tapos para ready tayo makapag-submit agad. Baka may naiisip kayo. Bale yun na Ang yung magiging proposal natin, yung gawa niyo po. Bale gagawa na lang po namin ng mga ideya namin. Ano tayo, kahit dun na lang sa GC, ayan, magkaroon tayo ng poll. Kunwari, nakapaggawa tayo bawat isa ng project title, magkaroon tayo ng botohan. Kumbaga, kung sino yung may pinaka-unique. Tapos, syempre, pag binigay mo yung title na yun, ano yung description nun? Ano yung background nun para yun yung piliin namin? Basta about sana siya sa illiterate adult para hindi tayo mahirapan. Wala Pero- tayo gagawa ng title. Amile, ang naisip ko actually yung proposal mo it's all good Gina, na. nawawala yung boses mo, humihina. Wait lang. Ito, okay na. Lapit mo yung boses mo sa mic. Uy, ito. okay na. Ayun. Sige, para sa akin, yung proposal mo, it's all good na. Parang all we have to do is i-part na lang siguro natin para siguro mas mabilis na rin nating matapos. Siguro i-part na, like, halimbawa, sa akin yung description, ganun. Tapos, doon na lang tayo sama-sama ng isip, like, alam mo yun, sabay-sabay na lang tayo mag-isip ng title. Para at least, alam mo yun, yung makaka-save tayo ng time. Parang, Oo, all we have to pwede do naman. description. What if yung title is related pa rin siya sa 'di ba, illiterate adult, parang ahon sa pag-asa, parang gano'n? Or ahon Okay lang ba Tagalog? Okay lang Tagalog? Pwede naman, naman kasi NSTP naman siya. kasi parang kanina naiisip ko kasi kung ano yung puwedeng pang i-connect dun sa, parang, ano ng magiging education natin since, ano nga siya, tawag dito, iga-grant pa naman siya, hindi pa naman talaga siya totally ano natin, parang actually proposal pa lang naman. Parang kahit siguro hindi muna bonggang title, basta may mai-present lang tayo na bakit yun yung napili nating title, parang gano'n. Puwede naman. Tapos ayun, dun sa GC ayun, mag-ano na kayo kung kung ano-ano at kung sino-sino yung hahawak nung mga para malagay na rin natin dun sa roles of each member. Kasi konti lang naman. I volunteer sa description. Ano po, nahina yung boses mo. Bale ilan na lang ba yung kulang sa sa gagawin pa doon? Ayun, ang kulang project title, project description, and background of the project. Kasi ayun propose ko lang naman yung shinare ko kanina, nasa inyo pa rin kung yun yung susundin natin, parang lang, idea lang siya. Tapos documentation strategies, ayun meron din. Kung paano natin siya gagawain. Like halimbawa natin, kunwari, iba-iba naman tayo ng barangay na tinitirhan, 'di ba? Parang dun sa documentation strategy, parang ang gawin nating strategy dahil sa iba-ibang lugar naman tayo nakatira, parang kung saan tayo barangay napapabilang, parang dun tayo maghanap, dun tayo magtanong kung marami dun ang illiterate adults na willing.
Oo, sige gano'n kahit o kaya ano, what if yung nasa labas ng school kasi puwede naman ata. Kaso Pwede kasi, saan tayo pwede lumalabas din. rin. 'Pag illiterate adults, parang ano, mga ilang taon sila? Mga out of school youth 'yun, yung mga kadalasan matatanda na wala talagang education. Or minsan puwede 'yun ano, kahit bata siya pero out of school youth, nasa labas. Okey sige. Siguro kahit sa documentation ay target. Okey. Mayroon po ba diyan na specific participant? Kasi Specific may mga na participant or ang hindi yun na nakalagay dito target beneficiaries. Ang target beneficiaries na nilagay ko muna dun sa ano, teka lang share ko ulit. Ang target beneficiaries na nilagay ko ay illiterate adults. Ito yung documentation strategies. Una ko naisip is street education kasi para hindi tayo maghanap ng venue, like kailangan mo pa mag-rent. Kasi kung sa street, ayun, free lang yung street. Tapos ayun, kasi 'di ba dahil community service naman 'to, siyempre bilang ano, parang siyempre share tayo to provide pencils, pen, paper na puwede nilang magamit. Tapos snacks bilang ano, siyempre, mga nasa streets lang din sila, ayun. sige Ayan kahit po ako yun, na eh. Street background of the project. Ay meron na ba? Saan po sa? Background of the project. Ayun puwede naman. Tapos sa project title tsaka na natin pag-anuhan yan kapag buo na yung ano, yung ating ano, background at tsaka yung ating description. Oo, Tapos kasi ayun, mag-poll na lang tayo. Sana ano, isip tayo lahat para marami tayong choices. Tapos okey na ba kayo dun sa target beneficiaries, illiterate adults or dagdagan natin ng out of school youth? Yun, kasi oo, eto parang illiterate adults ano lang 'to, eh, parang eto yung mga tumanda na sa iskinita na walang education. Ang out of school youth puwede yun yung mga batang palaboy na namamalimos, ayun. oo yun puwede naman. Ayun, marami din akong kasamahan dito na like yung parang wala talagang education, null background. Pero nung napunta sila sa Bahay Pag-asa, ayun napasok sila sa alternative learning system. Puwede ko kaya silang maging target, gano'n, if puwede? Puwede rin, pero natuturuan na sila diyan? Oo, nasimulan na silang turuan. Hmm. So meron na sila kahit papaanong knowledge, gano'n? Ah, Kaya na nila hmm, magbasa, magsulat? oo, pero dito lang nila talaga natutunan. Puwede din kasi hindi siya malaking challenge kasi kahit papaano meron na silang knowledge about dun. 'Pag kasi din sa streets ang disadvantage naman at ano yun, zero Mahirap talaga, zero mahirap knowledge talaga siya. mahirap So talagang mahirap yung ipaintindi. alphabets, oo, talagang yung alphabets ituturo mo yung sounds ng A, B, C, tapos magpapantig-pantig kayo. So ayun, zero knowledge talaga. Pero kung yung dun sa sinasabi mo kahit papaano meron na, ayun siguro ano na lang yun, konting Na push lang. pa, mm. Bale gagawa ba tayo din ng ano, tawag dito, survey para sa kanila? Like yung Puwede mga ba information puwede ba nila, diyan? Oo, oo. Kunwari ilang taon na sila, bakit sila out of school youth, kung willing naman sila i-share kasi yun, para malaman din natin.
Ang Mag-interview magiging po tayo or hindi na? Dahil si Darwin, 'di ba hindi ka nakakalabas, tama? Opo. Pero Kaya yung kasama mo mga sila diyan. oo, kaya yun yung naisip ko kasi yun nga Ayun, hindi ako makakalabas. puwedeng yun yung maging role mo, eh. Yung ikaw na lang yung kukuha ng information about them para, kapag nagsimula na yung pagtuturo is may idea na kami dun sa tao na yun. Ayun ay 'di ba ang Bahay Pag-asa parang may confidential ano, like bibigyan ko na lang sila ng mga sarili nilang palayaw gano'n po, puwede kaya yun? Oo, puwede naman yun. Kasi Ano yung lang, idea kunwari ang kailangan lang natin basic, yun na age, lang nickname, tapos yung age nila, ta's tapos yung ano yung last. educational background. Oo, educational background. Ano yung last nila? Bale tanong ko mga ilang participants kaya? Hmm. Madami ba kung sila diyan? Kami ganito na ni lang, kung sino na lang yung gustong halimbawa tanong ka lang kung puwede silang ma-interview, gano'n. Tas kung sino yung free, ano yun, Pili. ipagpapaalam pa namin siya diyaan, magpapaalam diyan sa Bahay Pag-asa? puwedeng ako na lang naman mag-conduct tapos ibibigay ko na lang sa inyo lahat ng information ng bawat isa. Puwede, Para sige. po less na rin na pumunta pa kayo dito baka meron pa kayong gagawin or meron ding mga puwede pang makitang gawin sa labas or makita pang mga participant. Mm. Puwede kaya yan ma-finalize natin hanggang bukas ng lunchtime? Kasi ano, para lang mapunuan na natin 'tong draft natin para makapagpasa tayo ng draft muna. Kasi yung ano naman yan, yung mismong paggawa natin ay hindi pa naman agad-agad. Parang ipo-propose muna natin 'to kay ma'am, eh. Bale sinong gagawa po ng ano, like ng survey para maisimulan ko siya mamayang gabi? Ah, Survey, ano lang naman, yun lang 3 questions, nickname, age, tapos yung ano, educational background lang. Yun lang Ah, talaga yung yun lang po kailangan. talaga? Okey, okey. Mm. Send ko po mamaya. Oo, sige. Tapos ayun, sana po kaya natin hanggang lunchtime kasi bukas ay 29 na, March 2 siya. Siyempre po 'pag in-encode ko siya, ipapa-check ko pa sa inyo, magfa-finalize pa tayo. Pero March 2 natin upload. Ang ano lang po is para mas maaga natin siya mai-finalize. Tapos ayun, ano pa ba gagawin? Isa-save siya as PDF. Tapos ang photos are welcome but document the source sa portrait layout and dapat naka-short bond paper siya, portrait. Tapos yung recording nitong meeting natin, ayun, mase-save naman siya, i-e-embed dun sa pagpapasa natin. I Ayun po, i-share na lang din itong ano, recorded na 'to dun sa GC para makita nung nina Maika at saka ni sino yung isa? i-Oberes. Ayun, para makita nila tapos magawa natin ng roles ang bawat isa. Ayun basta kung ilan na yung kung sino lang yung free at sino lang yung may gusto, bigay ko na lang mamaya. Sige po. Bale ano po, i-end na natin 'tong meeting para ayun, makapagpahinga din po yung galing sa trabaho tapos ayun, hintayin ko na lang po hanggang lunchtime bukas lahat po ng mga ideas na maise-send para ma-finalize natin. Okey po, video okey na. O tara na Gina. Sige, sige. Gina, tara Ayun. na. Thank you, thank you.